Hello guys! Welcome to Team Perez Vlogs! For today's video, since nagsabay-sabay yung off namin ng weekend, sa wakas pupunta kami sa Asian store. Samahan nyo kami, kakain kami doon at saka bibili ng mga supplies. And then yun nga, nabalitaan namin magwa 100% daw yung tariff ng China. So kailangan na mamili ng mga China products. So ayun, tara guys, let's go. With the gang, groceries and more. fall na guys dito guys. Sabay-sabay ang day off ng weekend. It's a nice day off guys. Galing akong duty. Natulog ng mga 4 hours ata ako natulog. 3. Parang gano'n. Yun lang guys. Tara. H-Mart. Ito pala parking. Kain muna tayo guys. Punta tayo dito. Ito kami madalas kumain. Na guys, hindi na naman mapag-desisyon kung anong kakainin. Daming options. Kain na. Masaya ha. Dami ah. Sa akin, hot something at kaya pero bimbang. Pogi, tabi. Kain na tayo. Hindi namin. Kakatapos lang namin kumain. Okay. So yeah, here. Tignan mo to. Tignan mo to. Rafa. Hello. Ito, pomelo ba to? Yun yung price. Cabbage, green cabbage. Ayun, isa. Soda pop. Guys, ginger. Here. Ito binibili namin. Sibuya, ay bawang. Yeah. Guys, nag-grocery sila guys. Ano may mga das? Ba't kaya? Ba't kaya ganun? Free taste nga eh. Tingnan mo naman yung salmon no. Ganito lang. Sale siya. Kuha ka Hans, 3 peraso. Sige na. Tsaka yung crab naka-sale din. Guys, sino nyo naman? Ito? Siguro. No pa sure. Oh, crab. Holy crab. Patay na. Buhay yan. Asarin mo. Shrimp. Guys, maghahanap ako ng mga ibang bibili namin. Actually, random lang naman yung mga bibili ko. So, yes, we're just gonna look around here. Yan kung ano meron dito guys.
Actually, mas maganda dito, mas malaki. Mas malinis at mas maayos. Gahanap ako ng corn flour. Hindi ako makahanap. Ito pa guys, may Magic Sarap. O, diba? May mga ganito pa. Kape sila dun. Pork. Bubble tea yan eh. Wala na tayong ganito. Ito guys. Hindi tayong ganito eh. Ito na yung laman ng cart namin. Magulo. So the answer is what? Yes or no? Cornstarch. Can find cornstarch. Dati guys, wala ditong tinanggal nila yung pagbebenta ng Magic Sarap saka ng ano, ng gaang puto. Nagaang puto bukas. Kasama nung ano, yung diram-dunugan. Yun nasasabi ko na wala dito nagbebenta ng ano guys, ng Magic Sarap saka ng Mang Tomas kasi oo dati 'di ba? Na black nga noon. Sa 5 na kwento ko lang. Then kasi parang may mga ingredients na hindi acceptable sa ano, sa US standard. Then ating ni-revise sila as ayun, pwede na ulit. Ayan guys, oh, puno na guys. Ito tayo mga ganire. Pwede nga itong pambaon. Bibimbap rice bowl. Baby go. Yan tari ng baby go. Wala, ito pala yung mga ganito. Ano? Gusto mo yan? Ano yan? Anong... Sige nga daw, tikman natin. Guys, nagagupit si Rafa. Kasama ko itong nag-date kami. Sa gupitan guys. Galing kami ng Lisa. Asian Store, Dunkin. Dito at dito. Ay, Samji night. Sunday. Day off ng mga Team Perez. So, ito, galing kasi kami, diba, sa video na to. Kasi, galing kami ng Korean Market Store. At ito, bumili kami ng mga ganito. Yan. Tapos yung mga yan, guys. Gabi na. Time check, 7:20 AM. Si Rafa, bagong gupit. Okay ba? Si RJ, naghahanap ng Himalayan soup, guys. Ito ngayon. Ang aming lutuin. So, guys. Wala, diba? Hindi Coco. Daming time si Madam, guys. Ito pa, hinagawa namin. Dami. Gochujang. Yung anak kong Koreano. Yung asawa kong Opa. Hi, guys. Sarap-sarap. Ubus na namin halos yung lettuce, guys. Pandi Coco. Ulit. Yan guys, bumiyahe pa ng isang oras higit para makapag Jollibee. Welcome sa Silver Spring Jollibee. Date kami ni Rafa, Jollibee tayo guys. Gawa tayo ng empanada guys. Look at that. Piniprito ko at meron din ditong nakabake na empanada. Ayun guys, nakikita nyo. Baking. Ayun guys. May pasok ako for today. Magti 3 nights tayo. Tapos, pero gano'n lang ako sa isang off. And, after ng 3 nights natin, may mahaba akong off dahil sa aking birthday. Walang masyadong plano sa birthday. Pero, that's it. That's life. Kayod lang muna din. Next year, hopefully, magiging maganda ang ating celebrations. Eh. Samahan mo kami. Bye! Hi guys, post-shift. At madilim na, madilim pa rin dito pala guys. Madilim na rito. Pero kasi, time check is 7 AM. Umulan kagabi, kaya ganito yung weather dito. At fall na, malapit na rin mag-winter. Kaya ngayon, ang time is mas mahaba na yung dilim or gabi sa Amerika. Kaysa sa anong summer na mas mahaba yung araw.
At recap sa akin shift, guys, sa Neuro ICU na naman ako. Q2 neuro checks, pero okay naman. Masaya naman ang patient assignment ko. So that's it. See you, drive pa uwi. Hello guys, good morning ulit. Welcome again sa Team Perez Vlog. Ngayon ay kakatapos ko pa lang ng shift ko. Ito yung aking day 2 ng 3 shifts ko this week. Actually, kahapon dapat, nung Monday dapat may pasok ako kaso nag-call out ako for some instance. And ngayon, pumasok ako kagabi at nag-ask ako sa manager ko kung pwede ba akong ma-compensate for today na papasok din ako para ma-cover yung PTO ko. Call out ko na hindi na magagamit yung naipon nating PTO hours. Ang maayos naman dito sa hospital namin, sa facility na pinag-workan ko, pumayag naman sila kasi kailangan din nila ng staff. So, naging goods kami na papasok ako for another night tonight. May pasok pa. And for 9 days ako ay off. So, wala, bahay lang kung ano-anong errands lang gagawin. Mamamasyal nga kaming family this Friday. At yun, hindi ko alam kung paano ko i-celebrate yung birthday ko this coming weekend. But let's see kung anong mangyayari. At recap lang sa shift ko. Wala lang, share ko lang kung ano yung mga recap ng shift na nangyayari sa akin ha. Para ma-aware kayo if critical care nursing ang path na gagawin nyo dito sa Amerika. So, yung patient ko ay delirious, alcoholism, tapos hepatic encephalopathy yung kaso niya. Naka-sedation ako, naka-Presidex. Kaso ni-stop ko siya kasi yung heart rate niya is less than 60. Restrain yung pasyente pero gosh, the whole night minumura niya ako. Pero wala ganun talaga eh. So, ang ginawa ko, hindi ko siya masyadong in-stimulate at sinara ko yung ilaw para mabawasan yung stimulation sa kanya. Pinatay ko yung television. So far, naging okay naman. Tapos, kanina, sinabihan ko na lang yung mag-receive ng report na yun, pwede bang wag na lang ako babalik mamaya sa same patient kasi guys, ang mental health kailangan nating alagaan dito sa Amerika. It's real, magkaroon ka ng anxiousness at takot sa work, pero if magsasabi ka sa unit mo na hindi na ako okay sa ganitong assignment, they will really understand you. Pero dati na experience ko yung nagsabi ka tapos parang pangit yung response. If ganun, pwede nyo namang ilapit sa manager nyo yun eh. Pero so far, I'm okay with the way I talk to the charge nurse day shift ngayon na umokay naman siya. At binack up din ako nung outgoing charge nurse namin para, kilala nila yung pasyente to, baliw nga talaga, kumbaga. So, mag-expect ako later tonight na iba yung assignment ko. Sige na guys, magdadrive na ako pa uwi. Hi guys, post shift. Tapos na tayo sa 3 shifts natin this week. So, may mahaba akong off. Yun nabanggit ko na nga dito sa unang video na magkakaroon tayo ng parang birthday week. Bahay / kung saan man kami pupunta. Pero ngayon, i-rundown ko lang kayo sa shift na nangyari sa akin. Actually, ito yung pakiusap na shift na para lang makompletong ko yung 36 required hours for my week. At nasa Neuro ICU ako, medyo toxic yung, alam mo yung situation ng patient in a way na na-involve yung relatives na ang hirap i-please. Yun yung medyo nakaka-stress, additional na ipagdadaanan ng isang nurse na i-deal mo yung mga kaganapan sa relatives. Pati yung dito kasi sa Amerika, ang dami nilang family issues na kailangan mong i-deal. Hindi po pwede i-disclose yung information sa relatives na ganun. Kaya may hipa, ang bigat. Kasi naiipit yung nurse sa issue din ng sariling pamilya.
At nakakaano din kasi yung pasyente ko matigas ang ulo, ayaw magpa-check, ganyan. Same din sa relatives na, alam mo yun, parang dinadagdagan pa yung problema na nangyayari. At pag hindi mo chinek yung pasyente, hindi mo na-assess ng properly, mapapahamak ka. Kaya ina-advise ko lang sa inyo na mga future USRN na papunta dito, guys, habaan nyo talaga yung pasensya nyo. If uncomfortable na kayo, inform nyo yung charge nurse nyo na parang hindi na to okay. Sabihan nyo sila kasi they will help you. At yung mga physician assistant, yung mga doctor on duty, i-inform nyo sila, huwag kayong mahihiya. Sabihin nyo yung discomfort na nangyayari. Sige na guys, bye-bye! Tingnan nyo guys kung ano ang meron dito sa labas namin. Yan siya, fall na. Kita nyo yung labas. Ang ganda kaya, sobra. Favorite ko talaga tong weather, yung fall. Autumn or fall. Iba-iba yung kulay ng mga puno. So, look at that, how pretty. Tapos ang ganda ng sky. Medyo hindi nyo siya makikita pero kanina napakaganda niya.